May isang tao na hindi sinasadyang nakakita, na ang school bully na matagal niyang nililigawan, ay may profile na eksaktong kapareho ng anak niya noong bata pa. Kaya dali-dali siyang kumuha ng litrato at ipinadala ito sa kanyang apo. Anong relasyon ninyo? Kapatid ko siya, salamat. Nang marinig ito, agad na sumakit ang ulo ng babae. Para hindi gumawa ng mga di makataong kalokohan ang apo niya. Nagpasya ang babae na dalhin siya sa kantina at ipaliwanag ng harapan. Ngunit hindi niya alam. Para mapaligaya siya, ang bully sa school. Sa harap ng maraming tao, inakyat ang bulaklak at nagbabalak magpahayag ng damdamin. Gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Magkasama tayo, magkasama tayo. Magkasama tayo, nakikinig. Yung mga kaklase na hindi alam, nagsasaya at nagtatawanan kasama si Sonzi. Galit na galit, kinuha ang bulaklak at tinulak siya papunta sa kanya. Sinabihan kang baliktarin ang Vajra. Sinabihan ka. Ako ay ikaw. Napakahirap, nangyari pala ito 70 taon na ang nakalipas. Siya nakakapanalo lang ng physics prize ay naghanda ng umuwi kasama ang anak niya. Ngunit sa kasamaang palad, nabundol siya ng isang mabilis na sasakyan at nahulog sa lupa. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nalaman niyang siya ay muling isinilang 70 taon ang nakalipas. At naninirahan ngayon sa katawan ng isang 17 taong gulang na estudyanteng babae sa mataas na paaralan. Habang siya ay nalilito sa lahat ng ito, ang ilaw sa venue ay nakatuon sa isang lalaking papalapit. Hindi tama si Ingbao. Ngayon ay 70 taon na ang nakalipas. Hindi siya maaaring si hari ng ibon. Habang naguguluhan ang babae, lahat ay nagsusulputan papunta sa lalaki. Sabay-sabay nilang tinatawag siyang Jisoo. Pareho silang apelidong G. Upang malaman ang sitwasyon, agad na lumapit ang babae sa lalaki. At nagtanong kung ano ang relasyon ng isang parasitic eagle. Ang tanong na ito ay nagulat sa lahat. Dahil sa ganitong tuwirang pagtawag sa pangalan ng matanda, ito ay labis na hindi magalang. At nakita ng ama ng batang babae na siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Agad siyang tumakbo upang humingi ng tawad sa lalaki. Dito lamang nalaman ng batang babae mula sa kanyang ama, na ang kausap pala niya ay ang kanyang apo. Ang apo ni Tingbao ay ganito nakalaki. Nabubuhay pa ba si Jin Shenging? Ay naku. Karangalan. Tumahimik ka, tumahimik ka. Mabuti ang kalusugan ng aking ama. Siyempre, buhay na buhay siya. Habang nagagalak ang dalaga sa balitang ito, ang apo naman ay nagalit at umalis dahil sa kanyang walang katwirang pagsagot. Dahil dito, pinapabalik siya ng kanyang ama sa paaralan. Nang makarating siya sa paaralan, nalaman niya sa balita, nakatayo ang anak sa eroplano ngayon, handang umuwi. Agad siyang tumalikod at nagmadaling pumunta sa paliparan. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin niyang dinala ang anak ng mga medical staff. Matapos ang insidente, nalaman ng presidente Na ang ama ay nagkaroon ng problema sa eroplano. dahil nakipag-usap siya sa isang estranghero tungkol sa aksidente. Dahil dito, siya ay naging emosyonal. Agad siyang nawalan ng malay, at nag-aalala ang babae sa kalagayan ng anak. Kaya dali-dali akong tumawag ng sasakyan at dinala ang anak ko sa bahay. Ngunit nang buksan ng CEO ang pinto sa unang segundo, akala niya ang babae ay nandito para sumandal sa kapangyarihan. Narinig ko na malubha ang karamdaman ni Ginoong G. Kaya espesyal akong pumunta para magpaalam. Sana payagan ni Ginoong G. Pasensya na po. Hindi po maginhawa si Ginoo sa ngayon. Huwag po munang tanggihan, Ginoong G. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakapuso ng sekreto ng grupong G. Dapat ito yon, di ba? Yung lihim na alam lang ng ama at ng nakababatang kapatid. Nalaman ng isang batang babae. Dala ng curiosity, dinala niya siya sa kwarto ng ama. Pero ang ginawa ng bata pagkatapos, lalong nagpalabo sa kanyang isipan. Yan bao yuan bao. Lahat ng mali ay sa tatay. Hindi ka namin nakasama habang lumalaki. Yuan bao. Habang nagtataka ang CEO sa kilos ng babae, bigla siyang nagulat. Dumating ang assistant at tinawag siya sa sala. Dahil sa investigasyon niya tungkol sa babae, hindi pala siya anak sa labas ng ama. At wala silang anumang ugnayan noon. Kaya lalo pang naging curious ang CEO sa babae. Para gumising agad ang anak niya. Sinabi ng babae sa CEO. Mula noon, araw-araw siyang mag-aalaga sa kanya sa takdang oras. Nakita ng presidente na ayaw ng kabilang partido ng pera o tao. Kaya pumayag na rin siya. Pagkatapos, idinagdag pa niya ang kontak ng babae. Ngunit nahuli ito ng kanyang asawa. Akala niya ay mistress ng asawa niya ang babae. Kaya kahit kailan, pinapatawag niya ang anak na babae para guluhin ang babae. Pero kahit ganun, hindi ito pinapansin ng babae. Hindi niya lang inilalarawan ang bawat sandali ng kanyang anak. Habang inaalagaan niya ang anak, nais din niyang matulungan ang host na tapusin ang hindi pa natatapos na pag-aaral. Ngunit hindi niya alam na ang paaralan ng host ay pareho pala ng klase ng kanyang apo. Kaya naganap ang eksenang iyon sa simula. Pagkatapos ng lahat, Naisip din ng babae na napakakaiba ng mga pangyayari ngayon. Kaya't ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang anak. Ying Bao, alam mo ba? Katatapos lang dumating ng apo mo para magpahayag ng damdamin sa akin.
Dahil dito, talagang na-stimulate ang anak. Nakita ng babae na nag-react ang anak. Agad niyang tinawag ang doktor. Gumagalaw na ang pasyente. Ginoong Rong, kailangan nating isagawa ang pisikal na pagsusuri sa chairman. Lumayo ka muna. Nang dumating ang babae sa likod na bakuran, habang naghihintay na magulat ang doktor ng resulta, pinayagan ng matandang manugang ang anak na babae na lumapit sa babae. Ikaw ang gusto mong agawin ang ama ko, di ba? Hindi kita papayagang magtagumpay. Sabi niya, At ang batang babae ay tumalon sa swimming pool sa tabi, na ikinagulat ng babae, at ang ina niya ay sumugod ng tama sa oras. ayan give. Wrong. Ang tigas ng puso mo. Kahit ang maliit na batang ito, hindi mo pinatawad. Ayaw ng babae na ipaliwanag sa kanya. Agad niyang sinubukang hilahin ang batang babae. Ngunit naunahan siya ng apo na dumating. Lahat ay kay Zanji. Wrong. Sabi ni Genji. Sayong, itinulak ako. Gusto niyang malunod ako. Ayan give. Sayong, siksiyaw. Hindi ba't noong nakaraang pagkakataon, muntik na kitang basain ng tubig? Paano ka naman magagalit sa isang bata? Ayuan, anong masasabi mo? Miss Rong, hindi mo na kailangang magalit pa sa susunod. Sa ganitong antas ng talino, paano ka magiging tagapagmana ng J? Kung hindi mo kayang maunawaan ang bagay na ito, mas mabuting iwanan mo na ang posisyon ng C. Dahil sa harap ng isang babae, tila may lakas ng loob ka pang sumagot. Kaya't inutusan ng si ang mga tao na ihatid siya palabas ng bahay. Samantalang sa loob ng silid. Pero nagising ang kanyang anak na lalaki sa tamang oras. Nang siya ay lumingon, natagpuan niya ang likha ng batang babae na iniwan sa kanya. At ang aso sa larawan ay ang pinakamagandang alaala niya at ng kanyang ina noong sila ay buhay pa. Agad niyang tinukoy na ito ay gawa ng kanyang ina. Kaya't mabilis siyang nagtanong sa katulong sa tabi. Kanino ito galing na dinala sa ating bahay? Ito ay likha ni Yanye. Rong, Nasaan siya? kakakita ako sa kanya. Kakauwi lang ni Miss Rong. Baka bukas na lang. Hindi, gusto ko siyang makita ngayon din. Kung wala siyang oras, hahanapin ko siya. Hindi ako aalis, maghihintay ako dito hanggang magising si Jay Shoning. Sabi ko, hindi ka welcome sa pamilya G. Dalhin mo siya. Pakawalan mo. Bitawan mo ako. Wow! Haha. Ikaw ay... Matagal nang pumanaw ang mama. 70 taon na ang nakalipas. Ano pa ang pinapangarap ko? Sai, Singbao. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Singbao, ako ang nanay mo. Hindi. Hindi pwede. 20 ka pa lang. Namatay na ang nanay ko 70 taon na ang nakalipas. Alam kong mahirap paniwalaan ang lahat ng ito. Naalala mo pa ba ang aso na ito? Alam mo ba kung bakit siya tinawag na Pinekon? Kalimutan mo na. Dahil nakuha namin siya sa ilalim ng isang punong pin. Kaya pinangalanan mo siyang Pinekon. Naalala mo pa ba kung gaano katagal siyang nanatili sa amin? Hindi pa umabot ng 5 buwan, ninakaw na siya. Alam ni Miss Ro na kakaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Pero kung may intensyon, pwedeng maimbestigahan ito. May isang bagay na hindi malalaman ng kahit sino. May pulang nunal ka sa puwit mo, di ba? May isang bagay na walang sinuman ang makakaalam. May pulang nunal ka sa puwit mo, di ba? Sabi mo, ito ay lihim na para sa ating dalawa lamang. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Huwag tumingin, Mama. Ito ang tanda na iniwan ni Mama para sa iyo. Ah, tanda nga. Sa tulong ng pulang nunal na ito, kahit saan ka pumunta, mahahanap kita. Tianbao, maaga kang umalis, Mama.
们走得这么早， Siguradong mahirap para sa'yo mag-isa. Mama. Totoo bang ikaw yon? Ako si Mama, babalik ako at di na kita iiwan pa. 再也不会离开你。 Hahaha. Mama, 妈妈， ano ba talaga ang nangyari? Nangyari ang aksidente noong araw. Si Miss Rong at ang matanda ay sensitibo sa aksidente. Mag-ingat po kayo sa salita. Ay, bakit nandito ka? Huwag mong hadlangan ang pagtitipon namin mag-ina. Lumabas ka na, lumabas. Nangyari ang aksidente noong araw. Akala ko mamatay na ako. Pagmulat ko ng mata, nandito na ako sa araw na 70 taon ang nakalipas. Swerte talaga. Muli tayong magkita ng aking anak sa buhay na ito. Sinasabi mo ba na isang aksidente sa sasakyan? Ang nagbago sa iyo mula sa ginang G ng pamilya patungong binibining Rong. Sa madaling salita, ganun nga ang nangyari. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ang ganitong kasinungalingan? Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ang ganitong kasinungalingan? Hoy, tumahimik ka. Ito ang iyong lola. Paano ka makipag-usap sa mga nakatatanda? Walang ebidensya sa sinasabi ng lolo. Kababawan. Ang nanay ko ay nanay ko. Kailangan pa ng ebidensya. Sige na, Yingbao, huwag magalit. Talagang hindi masyadong matalino si Eyuan. Pero bata pa siya. Dahan-dahan lang sa pagtuturo. Paano ba natin ituturo ito ayon sa sinabi ng nanay? 这该怎么教啊？ Tawagin mo si Lola. Sobrang matigas ng ulo mo. Parang noong bata ka. Hindi matalino. Siguro wala rin silang kakayahang hawakan ang malaking gulong ng oras. Tianbao, talaga bang sa tingin mo ay bagay siya bilang tagapagmana ng lungsod Ji? Sa pamilya natin, mayroon tayong 5 na apo. Pagkatapos, tawagan ko na ang mga batang yon. 都叫来。 Ikaw ang magpapasya kung sino ang magiging tagapagmana. Kumusta, Lola Tai? Ayos na, magaling ka na. Kakaligo lang ni Tianbao. Kailangan niyang magdagdag ng nutrisyon. Tingnan mo kung handa na ang pagkain. Ay, hindi mo narinig ang sinabi ni Lola Tai, magmadali ka na. Pupunta na ako. Hahaha, Sige na. umalis na si Lolo. Hindi ko sinasabi na karangalan ito. Nais kong ipahayag ang aking nararamdaman sa'yo. Tinalikuran mo ako ng publiko. Pinahiya mo ako. Ngayon, bakit ka pumunta sa bahay namin? Anong ibig sabihin yan? Ay, nagsisisi ka na ba? 后悔了。 Anyway, Ngayon, pwede ka pang magsisi. Ikaw, walang kwentang tao, Lolo. Bakit mo ako sinaktan? Lenwe, ikaw ang lola mo. Narito na ang malaking binata, si Yanje. Wrong. tatay. Sino ito? Huwag kang magulo, si Aoyu. Walang anuman, tawagin mo na lang siya sa gusto mo, si Aoyu. Ito ay Wrong. Tita Wrong. Hello, ako si Lan Roshu. Ako ang sekretarya ni Ginoong G. Hindi naiintindihan ng batang ito ang mga bagay-bagay. Miss Rong, pasensya na. Sekretarya Lan, pwede bang tulungan mo akong maghanda ng hapunan? Nga. Ziyuan. Itong si Jianji. Wrong. 哦，他 Siya. Ano bang relasyon ng Gizenji? Wrong kay Ziyuan. Kahit ako, hindi ko alam.
Xiao Yu, pumunta ka at bigyan si Genji. Wrong ng tubig. CJ. Mga hakbang. Ay, saan ang galing itong maliit na aso? Mama, pwede ko ba siyang alagaan? Kung gusto ni Inbao, bigyan natin siya ng tahanan. Yehey! Yehey, may aso na rin ako. Tita Xiong, uminom ka ng tubig. Salamat. Pasensya na, Tita Rong. Walang anuman, tita, ayos lang. Pero kung mangyari ulit, itong baso ng tubig ay ibubuhos ko sa mukha ng mama mo, ha? Papa. Gusto ko si Papa. Xiao Yu. Anong nangyari sa'yo? Lumapit ka. Ayos ka lang ba? Nakakatakot si Tita Rong. Miss Rong, kailangan mo bang magbigay ng paliwanag? Akala ko matalino ka. Akma para sa malaking responsibilidad ng pamilya. Ngayon, mukhang kulang pa rin. Ikaw, Miss Ru, kailangan ng pasyente mo ng pahinga. Lahat, lumabas na kayo. Ayaw niyo pang umalis, gusto niyo ba akong personal na paalisin kayo? tara na. Ay wet. Sino ba talaga ang Miss Rong na ito? Bakit napakawalang modo? Nag-iisa siya sa silid ni Ginoong G. Kung sakaling may ginawa siya kay Ginoong G. Hindi siya. Lenwei, ikaw ang lola mo. Kneel down ka sa akin. Anak ni Lola. Hindi ko maintindihan. Parang hindi ka rin naman matalino. 也不是很聪明的样子啊。 Ang nanay ng tatay ko tawag ay Lola. Ano naman ang tawag sa nanay ng lolo? Haha, eh. Ano ang tawag sa nanay ni Yu? Tingnan mo kung ano ang tawag sa nanay ni Lola. Nanay ng tatay. Ayos na yan. Yene, karangalan ka ba? Sino ka ba? Tumahimik ka na. Haha, Sige na. lolo, bumalik na ako. Maskara. Heh. Hindi ko sinasabi na karangalan. Nagpahayag ako ng nararamdaman ko sa'yo. Pero pinagsabihan mo ako sa harap ng lahat. Naging kahiya-hiya ako. Bakit ka kaya nandito sa bahay ko? Oh, baka nagsisisi ka na. 后悔了。 Anyway. Kung nagsisisi ka man, may oras pa. Ikaw, walang hiya ka. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Lenwei, ikaw ang lola mo. Lenwei, ito ang lola mo. Lumuhod ka sa akin. Anong lola? Hindi ko maintindihan. Bakit parang hindi ka masyadong 也 matalino? 不是很聪明的样子啊。 Ang nanay ng tatay ay tinatawag na lola. Paano naman ang nanay ng lolo? Hahaha, nan. Ano ang pangalan ng nanay ni Ayu? Tingnan mo kung ano ang tawag sa nanay ni Lola. Ang nanay ng tatay, ayos na yan. Anyway. Ikaw, dangal. Sino ka ba? Tumahimik ka nga. Kuya, bakit mo gustong patahimikin ako? Tinatawag ko siyang great-grandmother.
Ano ba ang sinasabi niya? Nilalapastangan niya ang espiritu ng ating great-grandmother sa langit. Ay! Ganito talaga ang great-grandmother, medyo pala kaibigan siya. Kahit mahirap tanggapin ang nangyari. Huwag mo siyang seryosohin. Napakabobo. Ipapakilala ko sa iyo ng maayos. Si Ginang Rong ang aking ina. At siya rin ang inyong lola sa tuhod. Kailangan niyo siyang alagaan. Igalang at ipakita ang inyong paggalang sa kanya. Huwag niyo siyang suwayin. Kung hindi, umalis kayo sa pamilya Jin. Hindi naman ako naubusan ng apo. Naalala ko na, Lolo. Alam ko na rin. Sige, umupo ka na. Lene. Bumalik na rin si Miss Dodo. Dodo. Si Dodo ay anak ni Ayuan. Nang isilang siya ng kanyang ina, nagkaroon ng amniotic embolism. Mula pagkabata, wala na siyang ina. Kaya naman, naninirahan siya sa boarding school. Akala ko wala pang anak si Ayuan. Kaya't nagmamadali siyang maging ama ng ibang bata. Lolo. Tatay, Oh, tiyo, tiya, ang bait mo talaga. Halika, umupo ka dito. hahaha. Ay naku, sinasabi nilang nag-aaral siya sa boarding school. Akala ko high school na siya. Bakit ang bata, sobrang bata pa, pinapadala na sa boarding school? Haha. Sabi ni Iwan, kailangan maturuan ang mga bata na maging independent mula pagkabata. Engan, Yuan, tanungin kita. Yung anak ba ni Secretary Lan, nag-aaral din sa boarding school? si Xiaoyue, mula pagkabata, wala siyang ama. Kulang sa seguridad. Ang pagpasok sa boarding school ay magpapalala ng kanyang pagkabahala. Sobrang kawawa si Xiaoyue na walang tatay. Kailangan na magpakasal si Kuya at si Senior Ruo. Bigyan si Xiaoyue ng tahanan. Haha. Si Xiaoyue, napakabait na bata. Matalino at masigla. Gusto ko rin siya. Hey, kailan kayo magtatakda ng petsa? Dumating na sina Sekretarya Lan at binibining Xiaoyue, Dianen. Lolo, tatay. Ay, ang bait mo ngayon, apo. Kumusta na ang kalusugan ng lolo? Lanan. Lolo, ingatan mo ang iyong katawan ha. Kung magkasakit ka ulit, masisiraan ng loob si Xiaoyu. Ay naku, hahaha. Ang tamis ng mga salita mo, haha. Tinanong ko na si Xiaoyu tungkol sa nangyari kay Miss Rong noon. Siya mismo ang hindi sinasadyang nadapa. Natakot siyang pagsabihan ko siya. Kaya nagsinungaling siya na si Miss Rong ang nagtulak sa kanya. Ito ay problema ko sa pagpapalaki sa kanya. Dito ako humihingi ng paumanhin kay Miss Rong. Sana po ay mapagbigyan ninyo kami. Huwag po sana kayong magalit sa mga bata. Lene, bakit mo ginawa yan? Si Lolo, si Xiaoyue, bata pa. Magkukunwari lang naman. Hindi na kailangan gawing malaking bagay. Yun. Upo na tayo, kumain na tayo. Lene. Anong gusto mong kainin? Haha. Naalala ko noong bata pa ako. Gusto mo talagang kumain nito, mama. Ay, yan eh. Zeo, halika, hahaha. Natikman mo na ba ito? Tatay, ganyan. Gusto kong kumain ng isda. Pero natatakot ako sa tinik. Maaari mo ba akong tulungan sa pagtanggal ng tinik? Siyempre, kaya ko. Tatay, gusto ko rin kumain ng isda. Dodo, matanda ka na ngayon. Kailangan mong matutong pumili ng mga buto. Hindi pwedeng palaging umasa sa iba. Gusto ni Dodo kumain ng isda, di ba? Kung hindi pa siya nagkakaedad at nagiging malabo ang mata, tutulungan kitang tanggalin ang mga buto para kay Dodo. Ay, Si Gianji, Chai Cheng ay talagang naglakas loob na utusan si Ginoong Ji na gumawa ng bagay. kumain ng isda. Hahaha, tara. Si Doodo ay kumakain ng isda. Ayuan, ipagpaliban mo lahat ng trabaho sa hapon. Samahan si Enye. Wrong na mamili ha. Tatay, hindi ka ba? Sabi mo na sasama ka sa akin para manood ng scene mamaya. Sasama ka ba sa akin para manood ng scene?
Ayos na, ayos na, ayos na. Sasamahan mo si Xiaoyu manood ng scene. Ako mismo ang bibili. Ikaw ang magdadala, Aye. Duduo, sama ka na rin tayo, tara na. Uy, Miss Rong, galing ka na pala sa pamimili. Akala ko kasi ang mga batang babae na tulad mo ay inosente. Hindi ko inakala na ganito ka pala ka-materialistic. Tumatanggap ka pa ng ganitong mamahaling regalo. Miss Lan, tingnan mo muna ang suot mo bago ka magsalita. Anong nangyari sa akin? Yuan, sana ay estudyante pa rin si Miss Rong. Hindi niya dapat tinatanggap ang sobrang mahal na regalo mula sa iba. Pero parang narinig niya akong sabihin iyon. Medyo nagalit siya. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Yuan, anong sinasabi mo? Sinasabi mong humingi ako ng tawad sa kanya. Sinasabi mong humingi ako ng tawad sa kanya. Talagang ikaw ang unang ng insulto. Ako. Pasensya na. Hey, Yuan. Kumusta? Siya ay lumipat na sa bahay ng pamilya G. Lanan. Inayos ko yon. Hindi pa ako lumipat sa bahay mo. Ano siya sa iyo talaga? Siya. Siya ay pamilya ko. Pamilya. Ayuang. Matagal na tayong magkasama. Ano ako sa iyo? Siya ay pamilya. Ikaw ay girlfriend ko. Walang salungatan sa dalawang ito. Sobra kang mag-isip. Ano nang nangyari? Tungkol sa nangyari ngayon, humihingi ako ng tawad para kay Roxu. Hindi niya alam ang iyong pagkatao. Hindi niya sinasadya na makasakit. Kung ibang tao ang na-offend ni Secretary Lan, ano ang gagawin mo, Yuan? Sige, umalis ka na. Si Roxu ang girlfriend ko. Alam ko. Kaya ngayon hindi ko pinapalayas ng tagapaglingkod siya. Binibigyan kita ng respeto. Elan. Anong ginagawa mo? Naiinis mo ang iyong lola. Ayos lang yan, maliit na bagay lang. Mama, huwag kang makipagtalo sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Sa ating lungsod ng kamakailan lang ay naglunsad ng isang bagong paligsahan sa pagkanta na tinatawag na Star Dream Project. Tingnan mo nga. Puro mga kabataan ang sumasali. Hindi ka ba mahilig kumanta? Subukan mo nga. Para lang sa karanasan. Hindi naman ito makakaabala sa oras mo. Medyo interesante nga. Pupunta na ako. Hey, okay, sige. Haha, si Ayuan ay agad na mag-aayos. Ibibigay ko ang pinakamahusay na resources ng documentary entertainment kay Lola. Saka. Kung Siksing Bao ay gagamitin ang documentary entertainment para sumali sa programa, hindi na ba iyon tinatawag na pagtuklas ng buhay? At saka, hindi ito patas sa ibang mga kandidato. Sabi ni nanay, tama yun. Sige, bukas samahan ko kayo sa recording. Anong sa tingin mo? And then, hahaha. Yaw, gusto ko rin, gusto ko rin. Gusto kong magpasign. Salamat. Gusto ko rin. Sobrang saya. Ayos na, ang dami ng tao dito sa labas. Baba na lang ako mag-isa. Huwag kang mag-alala, Mama. Palagi kitang sinusubaybayan mula sa taas ng gusali sa E-City. Enad. Yaw, magaling ka mag-awit. Siguradong mananalo ka sa unang round at magiging sikat ka. Hindi ko akalain na sasali ka rin sa kompetisyon, ate. Okay lang ang magpanggap na nagsusulat o nag-aaral, pero sa ganitong pagkakataon, hindi pwedeng magpanggap. Mas mabuting umuwi ka na lang at magpakatino. Lene. Sino ito? Paano mo nagawang insultuhin kami? Yaw. Siya si Yaw na diwata. Ayuan ah.
Tingnan mo ang sipag mag-aral ni lola mo. Sa lahat ng kalahok, ikaw ang pinakamaganda, lola mo. Hahaha. Yung babaeng si Rong Yu mukhang nagpapanggap. Ang peking bag niya. Nagdadala ng peke sa programa. Nakakatawa. Eh, Bakit nang insulto pa rin ang netizen na ito? Gumawa ka ng account para sa akin. Gusto kong sagutin siya ng insulto. Nagpapanggap lang. Ikaw ang nagpapanggap. Peke at walang kwenta. Peking pamilya kayo lahat. Na-mute na siya. Ay, Yaw, huwag kang mag-alala. Isa lang siyang panukalang tao. Ikaw ay isang pambihirang laban. Walang kapantay. Ano bang dapat kong ipag-alala? Walang surveillance dito. Kung may mga opinion kayo sa production team, maaari niyong ipahayag sa akin. Wow, siya na ang Secretary Lan. Ang personal na sekretarya ng presidente ng J-Group. Isang karangalan. Sinasali pa siya sa programa. Sekretaryang Lan, namumukod tangi ka sa mga kalahok na ito. Magpursige ka. Tiiyak na magiging mataas ang iyong posisyon. Salamat. Magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Ituloy mo ang pagguhit. Hoy, Director. Ngayon, hayaan. Ang makeup artist na dumaan. Ngayon na. Yesad, pasensya na. Mga kapatid, may bigla ang ibang bagay ang direktor na kailangan kong tulungan. Maaaring hindi ko kayo mamakupan sa ngayon. Wala na bang ibang makeup artist sa programang ito? Ito ang utos ng direktor. Wala akong magawa. Hindi ba ito panliligalig? Hindi pwede, hahanap ako ng paliwanag mula sa direktor. Sandali lang, kalahating oras na lang bago tayo mag-ensayo. Imbes na mag-away tayo at sayangin ang oras, mas mabuting mag-isip tayo ng bagong paraan. ngayon, ating tanggapin si numero 23, Rong Ruoyao, na magdadala sa atin ng isang kanta. Oh. Yaw. 最爱我的时光 Baby 我们的感情好像跳动机让我突然的生活又解锁落地你得给我一场疯狂经过预算高的呼吸 Si Rong Ruoyao ay natural ng may fanbase. At sobrang sikat pa rin. Pwede ba kaming ganito? 爱了吧只是有什么才被触 Grabe, ang ganda ni Yaw Yaw. Kailangan talaga mapunta si Yaw Yaw sa number 1. Ang idol ko ay talagang all around. Kayong lahat, tumahimik kayo. Ang karangalan namin ang mas importante. Anong klaseng basura ang karangalan? Karapat dapat ba itong ikumpara kay Yaw Yaw? Kung ikukumpara sa profile ni Yaw Yaw, mahigit 70 na siya. Lene, ang mga matandang ito, huwag na lang umuwi, mag-ambag na lang ng pension. I-block lahat. Lolo, manood ka na lang ng tahimik ng live stream. Huwag nang magpadala ng mga random na comment. Kasi nakikita kong may mga fans na sumusuporta sa iba. Gusto ko rin maging fan ng iyong lola ko. Ang taas ng pride niya. Malakas ang kakayahan, mas malakas pa. Binigyan pa siya ng hurado ng mataas na score na 77. Ooh! Sunod, tawagin natin ang contestant number 24. Para magdala ng kanta para sa atin. Hio! Nagsimula na. Hahaha. Naku po. Hindi nag-makeup sa harap ng kamera. Grabe, Diyos ko. Naku po. Totoo ba to? Yung nasa gitna siguro si Rong Yu. Medyo okay ang itsura. Pero hindi ba sobra na yung hindi nag-makeup sa entablado? Yung hindi nire-respeto ang entablado, hindi karapat dapat mag-debut. Ay, Hanyuan, bakit ba walang makeup ang grupong ito? 都没化妆啊！ Lolo, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na para alamin. 在长亭苦等却等不来他。竹林外的酒家传来边关外的。 Sobrang bagay ng walang make-up sa kantang ito. Ito ang tunay na kabataan. Mas maganda pa kaysa sa mga mabibigat na makeup. Ganito talaga ang mga batang babae.
Napakabagsik ng pagtatanghal at nakakaantig pa. Hindi ito mapapalitan ng kahit anong makeup. Bibigyan ko itong grupo ng 79 puntos. Walang tututol dyan, mga guro. 道不尽红尘巍巍的对楼，心无人的写一场梦了， Ha 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 ha. 人要心头他的温柔。 Wow, ang galing. Mas mahusay pa ang grupo ni Luyaw. Sino ang nagsabi? Sabi ko nga eh. Pinakamahusay, di ba? Mga kaibigan, ang scoring ng Star Dream Project natin ay batay sa boto ng publiko at mga hurado. Ang top 10 ang papasok sa finals. Ngayon, tingnan natin ang mga puntos ng mga kalahok. Pakitanaw ang malaking screen. Unang pwesto, Rong Ruyaw, 83 puntos mula sa Madla. Rating ni Ingwei, 77 puntos, kabuang 180 puntos. Oo, pangalawang pwesto, Lisa. Rating ng Madla, 70 puntos. Rating ng mga hurado, 70 puntos, kabuang 160 puntos. Oh. Ika-10 pwesto, Karangalan, Madla 15 puntos. Rating ng hurado, 79 puntos, kabuang 114 puntos. Lene, anong nangyayari? Bakit sobrang baba ng personal na popularidad ni Lola? Saan ba siya hindi nagugustuhan? Lolo, hindi ba kayo ang naglalabas ng mga kalokohang mensahe? Nakasakit kayo ng mga tagahanga niya. Siyempre, hindi siya pagbobotohan ng mga tagahanga ni Lola. Pakipaliwanag na lang po. Ginoong Jai, Binibining Zong, may naka-assign na makeup artist para sa grupong ito. Pero sabi ng direktor, dahil nawala ang makeup ni Secretary Lan sa director's room, kailangan mag-retouch ng makeup. Kaya siya na late kunin sa trabaho. Ano? Ako ang pangalawa. Ako ang pangatlo. Binabati kita, Miss Rong, sa pag-qualify sa finals. Pero, sa pagtanggap ng mga fans, kailangan pa rin nilang magsikap. Miss Lan, kung hindi mo magagampanan ng patas ang iyong tungkulin, hindi bagay ang gusto kong sakyan. Sekretarya ng Pangulo, Ito. pwede bang itanong, anong katayuan mo para tanggalin ako sa posisyon ko? Si Giangi, Lan ay nag-submit ng resignation. O ito ay isang dokumento ng pagtanggal mula sa pamilya G. Medyo mataas naman ang tono ni Ken. Wrong. Si Ginoong G ay nalilito na sa kanyang edad. At si Ayuan ang tunay na pinuno ng pamilya G. Ako ang girlfriend ni Ayuan. Ang magiging misis ng pamilya G. Ano ka ba? Miss Lan, pakitingnan. Ang mga mensahe sa telepono. Hoy, ikaw. Ang galing ng palabas mo ngayon, Mama. Kain ka muna para may laman ang tiyan mo. CJ, Gusto ba ni Ayuan pag-usapan ang tungkol kay Secretary Lan? Ako ang nag-contact sa internal para ipaalam kay Secretary Lan ang tungkol sa pagtanggal. Lanan. Suportado ko ang lahat ng desisyon ni Nanay. Lola Tao-Tao, Roxu. Hindi niya sinasadyang siraan ka. Mahilig lang siyang magpaganda. Nakafocus lang siya sa sarili niya. Nakalimutan niya ang mga contestants. Totoo, kasalanan niya yun. Pero hindi naman siguro kailangang tanggalin siya. Bakit hindi naman? Kailangan ng umakyat ng mga kalahok. Sinauli niya ang makeup artist ng walang pahintulot. Kung hindi dahil sa lola mo na tumulong. Tapos na ang buong team. Napakalaking pagkakamali ito. Talagang dapat siyang tanggalin. Kung hindi, baka ibaba na lang ang posisyon at obserbahan. Hindi kayang gampanan ni Nan Roxu ang posisyon ng sekretaryo. Gayon din, hindi siya kayang gampanan ang responsibilidad bilang presidente ng E-City. Sekretaryo Ran, pumunta ka na dito. Chairman. Lanan. Huwag mong tignan ako ng ganito. Mula ngayon, iaalok ko na lahat ng shares ko sa'yo. Si Lola Tai ay si Chairman Rong. Tungkol sa pagpapalit ng chairman, kailangan bang i-anunsyo ito sa media? Hindi, alam mo na lang. Ang iyong lola bilang tagapangulo ng grupo, kailangan magtanggal ng isang empleyado.
Hindi mo na kailangang ipaliwanag ito sa iyong pangulo, di ba? Sa pamilya namin, hindi kami tumitingin sa estado ng pamilya. Tanging sa pagkatao. Ngunit paumanhin, hindi namin matatanggap si Lanruxu na ganitong uri ng masamang asal. Hindi siya katanggap-tanggap sa aming pamilya. Mas mabuti pang putulin mo na ang ugnayan sa kanya. Dahil sa kanyang hindi sinasadyang pagtuturo sa makeup artist. Parang binigyan mo ako ng malaking etiketa ng imoralidad. Sobra ka naman. Tinanong lang kita kung kaya mo ba. Parang asal ng isang makalumang patriarka yan. Hindi ako pumapayag. Kung ganun nga, ifo-freeze ko ang lahat ng bank account mo at pribadong shares mo. Simula ngayon, tanging posisyon mo lang ay si. Kukuha ka na lang ng buwanang sahod, ayos ba? Umalis. Lene. Ha. Kuya Ye, ang galing mo talaga. Para makamit ang karangalan sa ganitong kalayo, tiyak na hindi ako sumusuko sa kahit sino, kundi sa'yo lang. Tumahimik ka na nga, Lene. Ay, nanay niya. Aalis muna ako magyoyoko. Sabihin mo lang kung kailangan mo. Sandali, gumawa ako ng plano para sa'yo. Dalhin mo, tingnan mo. Lanan. Late o maaga, bawas 1,000. Matutulog sa klase, bawas 1,000. Magbabawas ng 5,000 kapag naninigarilyo. Magbabawas ng 1,000 kapag nakipag-away. Kuya Ye, ano magbabawas ng 1,000? 1,000 yon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Magbabawas ng 50,000 kapag hindi nire-respeto ang mga nakakatanda. Lola, 100,000 lang ang allowance ko sa isang buwan. Hindi ko kaya ang ganitong pagbabawas. Engan. Hindi na ako maninigarilyo. Huwag mo na akong parusahan. Nagbago na, hindi ba sapat iyon? Lai Ji, pinapansin ka na niya. Siguradong may lihim siyang pagtingin sa'yo. Tumahimik ka na nga. Ay naku. Siya yung estudyanteng bumibida na ginagaya si Yaw Yaw. Para sa akin, hindi naman siya ganoon kahusay. Narinig ko na sinasabi ng tao na siya at si Yaw Yaw ay parang magkapatid. Bakit ganito kalaki ang agwat? Lene, saan galing ang asong yan na tumatahol? Kung talagang wala kayong magawa, pumunta na lang kayo sa dulo ng baryo at tumulong sa pagdilig ng dumi, okay ba? Bakit ka nanlalait? Anong masama sa pagmumura ko sa'yo? Kung patuloy ka sa kakaingay, sasabihin ko na lang sa'yo na magpigil ka. Ha! Hindi pumasok ng walang dahilan ang 76 minuto. Bawas ang 76,000. Suntukin, magbabayad ng 20,000. Bakit? Hindi mo man lang tinanong kung bakit kami nakipag-away. Zhongyu, sobra ka namang walang utang na loob. Yung mga kaklase mong lalaki sa kabilang klase, binabastos ka pa. Nung nag-inom siyang, narinig ko sila. Kaya ako na ang umatake. Magpaputol pa ng 5,000 kapag nanigarilyo ka ulit. Pero kaya mong ipagtanggol ako sa harap ng ibang tao. Ibig sabihin yan, mabuting bata ka. Gagantihan kita ng 1,000,000. Ay, Pero since sumali ako sa programa, hindi maiiwasan ang maraming usapan. Hindi mo ba gustong isa-isang ayusin? gusto mo bang hayaan silang magpasinungaling ng masama? Mas magbasa ka pa ng mas marami pang libro. Hindi na lang laging puwersa ang solusyon sa problema. Ang paninirang puri sa ibang tao na naipasa ng higit sa 500 beses ay maaring magsimula ng kaso. Pinapagawa ko na ito sa tagapangalaga. Ikaw, umupo ka. Alam ko na. Hindi na ako magiging padalos-dalos sa susunod. Tapos na. Talagang nahulog ang kapatid mo. Dumating na ang guro. Bilisan mo. Ngayon, ang klase na ito ay magiging isang random na pagsusuri. Ito ay isang tanong mula sa pambansang paligsahan sa pisika. Saklaw nito ang lahat ng kaalaman sa buong semestre. Kung sino man ang makasagot ng tama,
Mawawalan ng pagsusulit sa katapusan ng semestre. Ay. Sobrang hirap naman ito. Hindi ko maintindihan. Ang hirap naman. Sino ba ang makakagawa nito? Ito ay mga pangunahing tanong sa entrance exam ng Kyoto University noong 1950. Ganito lang ba kasimple ang physics competition ngayon? Magsisimula na ang random check. Chen Yan, ikaw ang sasagot. Ako. Hahaha. Piliin ang T. Hahaha. Piliin ang T. Hahaha. Piliin ang T. Hahaha. Tingnan mong mabuti, ito ay isang problemang pang-matematika. Hindi ito multiple choice. Huwag mong pisilin ang iyong mga mata, ikaw ang pinakamalakas tumawa. Sige, ikaw ang sumagot. Lanan. Hindi ko alam eh. Pero si Rongyu kaya. Kakaibang tingin ko, si Rongyu ay nagsusulat sa papel ng matagal na. Lanan. Oh. Guro, hindi talaga tama ang tanong na ito. 本来就不成立。 Hahaha. Lumabas ka muna dito. Tinawag ng guro. Tinawag ng klase. Papasabihan ka na. Mukhang hindi maganda ang mukha ni Yego, guro. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, mukhang magagalit siya. Sana hindi ko na siya tinukso. Bakit mo sinabing hindi ito tama? Ayon sa teorya ni Maxwell. Alam mo pa ito. Nagmamadali ka. Ito ang pangunahing formula. Subukan mong gawin ang pagsusulit na ito. Nakasagot ka pa ng tama sa pambansang paligsahan sa pisika. Napakataas ng talento mo. Long Yu, ikaw ba talaga ay isang estudyante ng humanities? Guro, oras na para magklase. Umalis na muna ako. Sandali, ang antas mo sa pisika ay sapat na para makipagsabayan sa pambansang kampiyon sa pisika. Ganito, bukas, may paligsahan sa pisika sa Hacheng University. Pwede kitang tulungan magparehistro. Gusto mo bang sumali? Bukas, may oras ako. Subukan natin. 70 taon na, hindi pa rin nagbabago ang lugar na ito. Tumingin ka. Hindi ba ito isa sa 10 pinakamalalaking misteryo sa pisika? Narinig ko na noong panahon ng lolo ko, walang makasagot nito. Tigilan mo na yan, malalat ka sa exam. Tara na. Ito ay patunay ng katatagan ng orbit ng planeta at ng Chaos Theory. 理论验证。 Anong ginagawa mo? Bawal magdooral sa pisara na ito. Hindi mo ba alam? Nakakahiya naman. Tatanggalin ko agad. Sandali lang. Guro, Kaya niyang makuha ang resulta. Ay naku. Ganito pala ang direksyon. Ikaw ba ang nakalkulan yan, Vincent? Anak, anong pangalan mo? Ilan taon ka na? 21 taon. Isang batang 18 anyos. Nakakatuwang pag-aralan ang ganitong klaseng pandaigdigang problema. Bakit ngayon ka lang lumabas na ganito katalino? Ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Yun Xiaoyuan, professor sa King University. Inimbitahan bilang pangalawang pangulo ng Haicheng University. Kasabay nito, pangalawang direktor din ako ng National Physics Research Institute. Pwede ba kitang maging guro? anong klaseng profesor? Parang nagbebenta ka na rin ng sarili mo. Ano ang kailangan gawin para maging estudyante mo? Haha, kailangan mo lang makinig at matuto. Lanan, Haha. Magiging iyong tunay na masunuring na kababatang sisilbi si Rongyu sa hinaharap. haha, ang galing. Tanging langit lang ang nakakaalam kung gaano katagal na akong nagpaalam sa aking nakababatang kapatid na babae. Maligayang pagdating sa aming grupo, sis. Karangalan. Nandito ka pala. Nakakatakot na ako. Akala ko nawawala ka na.
Guro yun. 教授， Ito ay, siya ang guro ko, ang apelyido niya ay Pei. Guro P. 裴老师， Karangalan, ngayon ay estudyante ko na siya. Madalas ko siyang dadalhin palabas ng paaralan sa hinaharap. Pupunta ako sa ilang eksperimento. Ipaalam ko lang sa iyo ng maaga. May exam pa siya. Baka hindi siya makaalis ng madalas. Magaling siya sa pisika. Basta makagawa siya ng mga resulta sa pananaliksik. Gagawa ako ng rekomendasyon para sa King Bay. Diretso siyang makakapasa. Diretso siyang makakapasa sa King Bay. Diyos ko, hindi ako nananaginip, di ba? Kapag may problema tayo sa hinaharap, kailangan nating mag-usap ng mas madalas, ha? Sige po, Gino Cloud. Sige po, aalis na ako. Lanan, Babalik ka palagi, ha? Kita tayo ulit. Alanan. Siya kaya ang Deputy Director ng National Institute of Physics, Ginoo Cloud. Lola, paano ka nakasama niya? Sa pagkakataong ito, natuklasan ang isa sa 10 pinakamalaking suliranin sa pisika. Ang katatagan ng orbital ng planeta, At ang Chow's Theory. na kanyang pinatunayan at tinanggap bilang estudyante. Ang antas ng kanyang pisikal na kaalaman ay talagang napakataas. Ginoo, bigla ang bumisita ang chairman ng High Corporation. Sa palagay mo, kailangan mong bumalik sa kumpanya. Lola, po. Sakto lang, kailangan ko ring pumunta sa opisina ng chairman. Sige, okay. Nandito ka na, Sekretarya Lan. Hindi mo man lang kami sinabihan na umalis ka. Sana nakapagdaos kami ng farewell party para sa'yo. Ano bang alam mo? Siguradong si Ginoong G. Pinapagawa si Sekretarya Lan na maging full-time housewife. Kapag nagdaos ka ng kasal, huwag kalimutang imbitahan kami. Wala pa nga tayong sinisimulan. Kamakailan lang, may dinala si Ginoong G ng isang babae na nasa mga 20 pa lang. Mukhang magkasama silang magka-close. Haha. Siya ay isang kamag-anak ng pamilya G. Kakatapos lang niya mag-graduate, di ba? Nag-intern siya sa kumpanya ni Ginoong G. Huwag kayong magkalat ng chismis. Baka hanapin kayo ni Ginoong G kapag nalaman niya. Yung tiyahin na ang apelidong Rong ang nakakainis. Palagi niyang inaagaw ang daddy ko. Nakakainis, sobrang nakakainis. Sino ang pinakaayaw ni Xiaoyu? Sino ang pinakaayaw ni Xiaoyu? Tatay, sobrang namimiss ka na ni Xiaoyu. Tingnan mo, ito ang ginawa ko sa kindergarten. Kaya pala, ang paborito ni Xiaoyu ay ako. Pakiusap, pumunta ka sa opisina ng chairman. CJ, Tatay, uwi ka na namang magtrabaho. Pero gusto pa ni Xiaoyu na magkasama kayong kumain. Gusto rin niyang sabihin sa'yo ang tungkol sa kindergarten namin. Dad, samahan mo muna ako kumain bago ka umalis. Yuan, mukhang manghihina na ang hika ni Weiyu. Sagutin mo na siya agad. Kung hindi, siguradong iiyak siya hanggang magkasakit. Pakiusap na, tulungan mo na ako. Xiaoyu. Tatay, samahan mo akong kumain, huwag ka nang umiyak. Ano man ang problema, pag-usapan natin mamaya. Tara na. Ang anak ng sekretarya ni Chairman Lan ay nagkasakit. Kaya, umalis na ang presidente kasama ang mag-ina ng maaga. Ganito ba kaluwag ang pamamahala sa opisina? Kahit isang umalis na empleyado ay makakapagpasok at makakalabas sa opisina. Huwag mag-alala, Chairman. Ngayong gabi, ayusin ko ang bagay na ito. Tinawag kita ngayon para talakayin ang isang bagay. May ilang problema sa mga account ng purchasing department. Sino ang responsable taon-taon para sa pagbili ng mga benepisyo ng empleyado? Agad na tawagin ang taong iyon para makipagkita sa akin. Tungkol dito, palaging si Lan, ang kapatid ni Sekretaryo Lan, ang namamahala. Ngunit sa oras na ito, tapos na siyang magtrabaho. Mukhang bukas pa siya makakapag-ulat sa iyo. Ngayon ay 4 na oras na. May 1 oras pa bago magtapos ang trabaho. Ito. Si Lanzi ay hindi ba pamangkin ng Pangulong G? Kaya naman kahit madalas siyang nalilate at umuwi ng maaga, walang nagsasabi. Ang mga aklat na ito ay ebidensya, mag-ulat tayo sa pulis. Ngunit sa panig ni Pangulong J, binigyan ko na siya ng pagkakataon. Siya na mismo ang hindi dumating. Agad na mag-ulat sa pulis. Ito ay mula sa chairman.
Maganda. Ang kabuang bayad ni G ay 78,600 yuan. Lanan. Nabigo ang bayad. Hindi sapat ang iyong balanse. Lanan. Nabigo ang bayad. Hindi sapat ang iyong balanse. Pangino, bakit kulang ang iyong balanse? Oh, oh. Sandali lang. Engan. Pahiram ng 80,000. Kahapon lang nanghiram ka ng 200,000. Ngayon naman, 80,000 pa ulit. Anong nangyari? Malapit nang mabangkarote ang iye. Pahiram ka na lang ng 1,000,000. Matagumpay ang bayad. Tara na. Alam ko na. Paano naman hindi makabayad ng pagkain ang tatay ko? Sabi ng nanay ko, ang tatay ko ang pinakamayamang tatay sa mundo. Maging pinakamayamang prinsesa ako sa hinaharap. Sinasabi mo sa bata ang tungkol sa pera. Ayu, ako. Hello, Sino po ang kaanak ni Lanzigang? ako po. Siya ay inaresto dahil sa ilegal na pagkakaroon ng malaking kita gamit ang kanyang posisyon. Pumunta ka agad sa pulisya para makipag-ugnayan sa investigasyon. Ano? Ay. Lola, halika. Lenan. Lolo, Lenan. Tingnan mo, napaglingkuran ko si Lola ng maayos. Diba, dapat may reward ako, hehehe. Lenan. Uhaha. Wala rin akong pera. Lahat ng pera ko ibinigay ko na kay Lola. Haha. Oy. Kuya, wala na rin akong pera. Bigyan mo ako ng konting pera, pampambili. Wala rin akong pera. Lahat ng bangko at credit card ko na freeze na. Lene. Si Lolas na si Lanziang ay kakambal ni Roxu. Kakatapos lang nilang magtrabaho sa kumpanya ng kalahating taon. Nasa probation pa siya. Normal lang na magkakaroon ng pagkakamali sa trabaho. Hindi naman kailangang umabot sa pulis. Hindi mo mahanap ang tao mo, pati si Lanziang hindi mo rin makita. Kaya kinailangan ko ng tawagan ang pulis para maresolba ito. Ayon sa talaan, sa loob ng kalahating taon, nakawan ni Lanziang ang 480,000 raspi mula sa Ihi City. Kung ikaw ang nasa lugar niya, paano mo haharapin? Namatay ang mga magulang ni Shuksui. Si Lanzigang na lang ang tanging kamag-anak niya. Maganda naman si Lanzigang. Noong nakaraang buwan, dinala niya ako at ilang kaibigan uminom. Matulungin siya. Hindi naman siguro mga 40,000 yuan lang. Tulong lang namin na bayaran, ayos na. Lene, ang tanga, sa tingin ko sobra kang komportable sa buhay. Hindi ka man lang nag-aalala sa 40,000. At ikaw pa. Bakit ko pa ba inaalagaan ang isang walang utak na tagapagmana tulad mo? Hey, si Lanzi, itong hayop na ito. Malinaw na nilalabag niya ang pundasyon ng Jayshai. At humihingi ka pa ng tawad. Nakakainis talaga. Sige na. Bakit ka ba nagagalit sa ganitong maliit na bagay? Kung makabayad si Lanzi ng 10 beses na danyo sa loob ng 3 araw, kanselahin ng lungsod ang alarma. 10 beses niyan ay 4.8 milyon. Kailangan mong ibenta agad ang isang sports car na nakapangalan sa'yo. Sandali, para mapigilan kang kunin ang ari-arian ni Jay. Para punan ang utang ni Lan. Pasensya na. Kukolektahin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo, kasama ang tagapag-alaga. Ayusin ang ari-arian na nakapangalan sa malaki. Bigyan ka namin ng 2 oras. Opo. Talagang tunay na dugo. Sana sa pangyayaring ito, makita niya ang tunay na mukha ng pamilya Lan. Hoy, ano ba talaga ang nangyari? Tumawag sa akin ang tatay mo ng gabi. Hindi niya ako pinapayagang tulungan ka sa pera. Kung hindi, ititigil nila ang pakikipagtulungan sa kumpanya ko, naku.
Ate, base sa kalkulasyon, may isang maliit na asteroid na malapit ng bumangga sa mundo. Kailangan kong ipaliwanag mo ang unang yugto ng orbit ng asteroid. Ay. CJ, hindi ko alam. Tiyak na nahirapan ang nakababatang kapatid na babae. Nagawa rin pala niya. Haha. Uy, hindi ba ito ang Aerospace Institute na bagong tapos kalkuladong tumpak na datos? Sabi nila, isang grupo ng mga physicist ang nag-compute ng isang buwan. Bago nila ito nalaman. Anong ginagawa mo dyan? Iba ang nasa ahensya ng space, may pinakabagong na computer-assisted na kagamitan. Pero si Xiao may mag-isa, isang ballpen, isang abacus. Isang oras lang, tapos na niya. Genius talaga. Xiao Mei, bibigyan kita ulit ng isang set ng datos. Kalkulahin mo ang orbit ng ikalawang yugto ng bituin. Ang karangalang estudyante ng aming klase ay nakapasa sa pambansang paligsahan sa pisika sa unang yugto na may perpektong marka. Batiin natin ang karangalan. Hahaha. Haha. Perpektong marka sa pisika. Paano ito posible? Dati ba siyang estudyanteng pangsining? Narinig ko na nakakuha lang siya ng mahigit 100 puntos sa exam. Ang hirap ng physics. Paano siya makakakuha ng perfect score? Simula nang lumipat si honor student sa klase natin, halos palaging nakatuon siya sa pagbabasa at pag-aaral. Yung mahigit 100 puntos niya sa exam dati ay isang pagkakamali lang. Malapit na ang monthly exam. Ang top 3 ng klase natin. Kailangan mag-ingat na hindi matabunan ni honor student. Kumain ka pa. Narinig ko na sa pambansang kompetisyon sa pisika. Nakuha mo ang pinakamataas na marka. Talagang kahanga-hanga. Diyos ko, perfect score sa pisika. Hindi ito basta-basta. Ito ay talagang pambihira. Kung makakakuha ka ng internasyonal na parangal, diretso ka nang makakapag-aral sa Tsinghua o Peking. Talagang hindi maihahambing ang tao sa isa't isa. Perfect score lang naman sa pisika. Kaya lang yan, maliit na bagay. Kailangan mo bang ipagmalaki ang bagay na alam ng lahat? Ji Zhaoyan, hindi ka naman nag-aalala, di ba? Dahil ba magkasama si Yao Yao at Song Huai? Nagsiselos ka na. Nagsiselos, anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin na nag-aalala ako? Kahit na perfect score sa physics, hindi ako mag-aalala. Kilala ang klase 20 bilang klase ng mga mahihina sa pag-aaral. Ngayon, may isang perfect score sa physics. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinagmamalaki pa ang ganitong maliit na bagay. Hindi ba't perfect score din ang nakuha ni Rongyu? Nagsabi ba siya ng kahit isang salita na nagmamayabang? Alaynan. Napakababa ng grado ni Rongyu. Kaya niya makakuha ng perfect score. Walang plano ang mga panloloko niyo. Sa tingin ko, siguradong katabi niya si Song Huai. Kinopya niya ang sagot ni Song Huai. Sino ba ang sinasabing niyong nangopya? Subukan mong ulitin. Sino ang sinasabing niyong nagnakaw ng ideya? Subukan mong ulitin. Kasama ka ba sa honor exam kasama si Shizuo? Medyo malayo. At nag-submit siya ng maaga. Walang posibilidad na nagnakaw siya mula sa ibang tao. Kaya nakuha niya ang sagot para sa finals ng maaga. Possible rin. Anyway, sinasabi ko na nga ba, paano siya nag-improve ng mabilis? Akala ko kasi ginamit niya ang mga hindi magandang paraan. Pupunta lang ako para tumawag. Hey.
Yaw yaw, sigurado ka bang nasa bahay si Sekretarya Lan? May problema sa negosyo sa bahay. Tanging ang pamilya G na lang ang makakatulong sa atin. Huwag kang magkamali ng tanong. Huwag kang mag-alala, Dad. Si Sekretarya Lan ay magbabakasyon at magpapakasal. Walang mali dyan. Ah, sige, mag-ingat sa pagmamaneho. Yuan, hindi mo pa ba nakokolekta ang mahigit 4 milyong yun? Gaano pa katagal ang kapatid ko sa kustodya? Ah, huwag kang mag-alala. Siguradong makokolekta namin sa loob ng 3 araw. Ah, sige, unahin mo na ang mga gawain mo. Sekretarya Lan, ako si Rong Royao. Nagkita tayo sa programa dati. Naalala mo pa ba? Siyempre, naaalala ko. Pero kayo ay mula sa pamilyang Rong ah. Gusto kong makita. Bakit nga ba napansin ni Lolo ang batang si Rong Yu? Ate Roxu, ang ganda mo naman. Siguradong magiging may-ari ka ng pamilya G balang araw. Naalala ko, may panganay na babae si Lolo Rong, di ba? Tama ka. Iyon ay anak ko sa dati kong asawa. Lumaki sa probinsya. Hindi makasabay sa mataas na lipunan. Kamakailan lang ay dinala siya dito upang alagaan. Alam ko na. Ngunit sa hitsura ng mga tao sa pamilya Rong, malinaw na hindi nila alam ang relasyon ni Rong Yu at Jisei Yuan. Baka hindi talaga nakipag-ugnayan si Rong Yu kay Jisei Yuan, kundi kay Ginoong Ji. Sabi ng tatay niya, hindi siya kakain. Kahit gaano ka busy, kailangan pa rin kumain. Sinabi ng binata na mayroon siyang kaunting pribadong trabaho. Anong pribadong trabaho? Maraming bagay ang naghihintay sa kanya sa Y-group na kailangan niyang asikasuhin. May oras pa siyang tumanggap ng pribadong trabaho. Para magtawid ng butas. Yung batang yan mula sa pamilya Lan ay kumuha ng 400,000 mula sa atin, pamilya G. Sa huli, tayo pa rin ang pamilya G ang pupuno sa butas na ito. Talagang nagiging bobo na si Ayuan. Hindi bobo ang kuya. Nagmamalasakit lang siya kay Lan Roxu. Kailangan mo ring tingnan kung karapat dapat bang pahalagahan ang isang tao bago mo maramdaman ang sakit. Lene, ipapadala ko na lang ang pagkain kay Stubborn Donkey. Ako na ang magdadala. Ay, Sana mas maalagaan pa ni kuya si Dodo. Mula nang umalis si ate, si Dodo ay ipinadala sa boarding school. Bihira lang siyang makauwi ng 1 beses sa isang semestre. Sabi ko na ba sa'yo, huwag kang pumasok at istorbohin ako kapag nagtatrabaho ako. Papa, natatakot lang ako na masyado kang mapagod sa trabaho. Magugutom ka kung hindi ka kakain. Lumabas ka. Narinig ko kay Lolo na kapos ka sa pera nitong mga araw na ito. Ito ang bank card ng aking ipon sa pulang sobre, tagapangalaga. Sabi ni Lolo, may mahigit 2,000 piso dito. Papa, gamitin mo muna ito. Itago mo ito ng maayos. Hindi ka kapos sa pera, Papa. Talaga ba? Naman. Dudu, lumabas ka muna. May trabaho pa si Papa, Yenen. Lola, si Lanzigang. Nakatanggap na ang timely na pondo ng 0 beses nakabayaran. Lanzigang, naayos na ang kaso tungkol sa iligal na kita ni Jay. Pumunta ka sa pulis para withdraw. Salamat, Lola Tan. Na-void na ang kaso ni Yuxuanzi. 刚的案子已经撤销了。 Paano ko ba naloko noon? 怎么就看走眼了呢？ Malinaw na ang karangalan ay para sa kasintahan ng matanda. Kung ganito, pag namatay na ang matanda, hindi ba't maaaring mapasa sa kanya ang malaking ari-arian?
Hindi pwedeng mangyari, kailangang mapalipat ni matanda ang lahat ng ari-arian. Sa pangalan ng mga empleyado. Pumunta. Ang lolo ko dati ay hindi alam ng tiyuhin ko. Humihingi ako ng tawad para sa tiyuhin ko. Maaari mo bang patawarin ang tiyuhin ko? Ang mga matatanda ang may pagkakamali, hindi dapat humingi ng tawad ang isang bata. Duo-duo, maglaro tayo ng magkasama. Ginoo, ang kapatid ko ay naimpluwensyahan ng maling mga kaibigan noon. Nawala siya sa katinuan kaya siya nagkaganyan. Natutunan na niya ang leksyon. Mula ngayon, hindi na ako gagawa ng mga labag sa batas at kalokohan. Ay naku, ay naku. Ay, sumasakit ang ulo ko. Ay naku naku naku. Babalik na ako sa kwarto para magpahinga. Kayo na ang mag-usap. Ay naku naku naku. Sumasakit ang ulo, ay naku ay naku. Huhuhu. Ayan, Gil. Wrong. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Nauna akong nagkamali sa iyo. Pakiusap, Giangi. Wrong, wag mo akong pagtalunan. Siyempre, hindi. Ayan, Gil. Lan o hindi, Giangi. Lan. Ah, mama. 妈妈， Haha. Bakit ka nagtatago sa loob ng bahay? Kung may nais kang sabihin, sabihin mo ng tuwiran. Ay naku, ganito kasi. Gusto kong makipaghiwalay sila Roshu kay Ayuan. Pero si Ayuan, hindi siya nakikinig. Ay, mama, may magagawa ka ba? 办法没有啊？ Bakit kailangan silang makipaghiwalay? Itong si Lan Roshu. Hindi tama ang isip. Hindi siya karapat-dapat kay Ayuan. Saka lagi siyang sumasalungat sa'yo, mama. 撞你啊，妈妈！ May humaharang. Akala nila ang tunay na pag-ibig ay napakalayo. Hayaan mo na sila. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dyan. Maagang tulog, maagang gising ay mabuti sa katawan. Para mas tumagal ang buhay. Hi. Tingnan mo, lahat ito ay mga parangal. Binili ito ng tiya para sa akin. Napakabuti ng tiya sa akin. Basta makita niya ang bagay na gusto ko, binibili niya ako. Bakit meron si Dodo na wala ako? Sasabihin ko sa'yo na ipagmalaki. Sasabihin ko sa'yo na ipagmalaki, bakit ka ba? Huwag mong siraan, huwag mong siraan. Papa, Mama. Mama, anong nangyari kay Xiao yan? Nasaktan ba siya? Sabihin mo agad sa mama. Ginagahasa ako ni Dodo. Hindi ko sinasadyang masira ang gamit niya. Tapos itinutulak niya ako. Sabi niya wala akong tatay. At pinapalayas pa niya ako sa bahay niya. Gusto ko lang makipagkaibigan kay Dodo. Hindi ko talaga ginawa. Hindi ako humingi ng tawad. 道歉。 Kapag nagkamali, kailangang humingi ng tawad. Sige, tama na. Ayaw mo nang pasakitin ang bata, Ayuan. Talagang si Yueyu ang may pagkakamali sa simula. Kaya naman nagalit si Duo-Duo, naiintindihan naman. At saka, wala talagang tatay si Yueyu. 他本来就没有爸爸。 Pasensya na, Dad. Hindi ako ang dapat mong ihingi ng tawad. Kundi si Xiaoyu. Pasensya na, Xiaoyu. Hindi ko dapat ikaw itinulak. Yesi, alam ko talagang laging nasa panig ko ang tatay. Talagang nakakatawa. Yesi, alam ko na palaging nasa panig ko ang tatay. Talagang nakakatawa. Dodo, lumapit ka at yakapin ka ng tita. Tita, wala akong gagawin. Nagsisinungaling ka pa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkamali si Miss Rong. At hindi siya natututo. Kailangan nating ipatupad ang batas ng pamilya ngayon. Mukhang talagang maraming inindang sakit si Dodo. Nakita ko lang na may dalawang bata na nag-uusap. Akala ko ay napaka-warm ng scene. Gusto kong kunan ng larawan at i-share sa social media. Hindi ko inasahan na makukuha ko ang isang hindi inaasahang bagay. Ikaw na ang bahala magpasya. Haha. Ikaw ang sadyang nagkakalat ng masamang chismis tungkol kay Dodo. Paumanhin, Dad.
Naiinggit lang talaga ako kay Dodo. Wala akong kahit ano. Dahil hindi ako tunay na anak ni tatay. Nakakaawa ako. Mula pagkabata, walang nagmamahal sa akin. Simula pagkabata, walang tatay si Uyu. Abala ako sa trabaho. Kaya hindi ko siya napapangalagaan ng maayos. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na ganito na si Uyu ngayon. Talagang nalilito si Miss Lan sa mahalagang bagay. Kung ganun ang sabi mo, pagkatapos ng Blue Moon, kahit pumatay at magsunog, sabihin lang na wala siyang ama. Hindi na siya mapaparusahan. Kailangang humingi ng tawad si Blue Moon ng personal. Hindi ako hihingi ng tawad. Ayaw talaga akong humingi. Maliit na Moon, maliit na Moon. Huwag ka nang umiyak. Baka magkasakit ka pa ulit, kailangan mo pang pumunta sa ospital. Yuyu. Magmadali kang tumawag ng sasakyan para dalhin si Xiaoyu sa ospital. Esan, Matagal nang may hika siya. Ikaw na ang bahala dalhin siya sa ospital. Kung may problema, tawagan mo ako. ayuan. Noon, sinabi ko ito. Si Ji Ziyuan ay palaging sumasama sa akin sa ospital. Ngayon, hindi siya. Umiiyak na siya sa pagod. Mag-ingat ka, ilagay siya sa kama. Kailangan mo ring humingi ng tawad kay Duo-Duo. Dapat hindi lang isang tawad. Mag-isip ka ng mabuti. Ilan na bang katulad na bagay ang nangyari noon? Enye. Hindi ako. Okay lang ba si Xiaoyu? 没事吧？ Hindi ako ang nagtulak sa kanya. Tatay. Anong ginagawa ni Duo-Duo? Sinasabi mo ba na palagi na lang sinisisi ni Xiaoyu si Duo-Duo ng sadyang mali? Haha. Haha. Mama, malapit na ang final recording ng singing contest na ito. Pinili ko talaga ang mga damit na ito para sa'yo. Tapos isama mo itong handbag na ito. Mukhang mas uso na agad. Hehe. Ay naku. Ay sobra namang lumato. Lolo, ilang taon na ba ang nakalipas sa panlasa mo? Si Lola ang magsusuot ng damit na ito sa telebisyon. Siguradong pagmumulan ng pang-aaway bilang isang probinsyana. Ikaw. Ano ang alam mo? Hehe. Maganda ba ang damit ni Duo-Duo? Maganda. Mas magiging maganda pa ito kung isusuot ang sapatos na ito. Uy, magpalit ka na. Iyan hahaha. Sandali lang, 0 minuto lang. Kakausapin ko agad ang isang stylist na darating. Hindi na kailangang magpakaabala. Ay hahaha. Star ka na ngayon. Naghanda ako ng fan club para sa'yo sa magdamag. Ngayon, mahigit 1-0 na ang mga tagahanga mo. Kailangan mong laging alagaan ang iyong imahe. Hahaha. Anong nangyari kay Professor Yun? Naghahanda na akong mag-record ng programa. Xiaoyu, may problema sa datos ang isang proyekto namin. Direktang nakakaapekto ito sa seguridad ng bansa. Pwede ka bang pumunta agad sa Research Institute? Dadalaw ako agad. Pumunta sa Research Institute. Nasaan ang karangalan? Malapit nang magsimula ang programa. Sino ang makakontak sa kanya? Maaari nang isipin. Mukhang may pag-asa pa. Ha? Saan kang ospital? Paparating na ako ngayon. Yuyu, luma na to na sakit. Pinapauwi ko na lang siya para uminom ng gamot. Huwag kang mag-alala. Bakit? Maraming bagong damit at magagandang sapatos si Duo-Duo. Wala akong dahilan. Sobrang bait si Papa sa kanya. Ano pa bang dahilan? Dahil si Duo-Duo ay kasapi ng pamilya ni Jay. Hindi siya, di ba? Ay, huwag kang umiyak. Lesiu,
Hindi ba't nagsabi lang ako ng katotohanan? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Huwag kang magulo. Ay. Hindi ito tama. 对呀、 Ano nang nangyari? Ganito ba? Dumating na ang karangalan ng propesor. Ay, halika. Kailangan mo ang tulong sa trabahong ito. Ito ay karangalan. Isang henyo sa pisika. Ang problemang ito ay nagbigay ng abala sa lahat nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, maaari tayong makipag-usap sa kanya. Ayon sa kasalukuyang modelo ng pagkalkula, ang kanyang orbit ay tatama sa Earth sa loob ng 36 na oras. Ulit-ulit naming pinagsikapan ito ng daan-daang beses. Hindi talaga tugma ang resulta sa mga datos ng obserbasyon. Ipinapakita ng datos mula sa computer simulation at obserbasyon 显示轨道 na may maliit na paglihis ang orbit. Hindi ito makatwiran. Ha? Naalala mo lahat ng datos na 一 ito. 全都记下了。 Sige na, kung ipapasok mo lang ang mga datos na ito ng paisa-isa. Sa computer, makukuha mo ang panghuling resulta. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. 3 araw nang tumatakbo ang computer para sa datos. Natalo ka sa abacus na hawak mo. Sister, mas matalino ka pa sa computer. Ay, naubos ang baterya. Mas mabuting pumunta na lang tayo sa live show. Talagang malaking tulong ito sa'yo. Ipadala mo na lang ang huling resulta sa Space Agency, ako na ang bahala. Walang anuman, kaya ko naman mag-isa. Vocal, gaano ka nakatagal na late? Ilang oras na ang nasayang ng lahat. Bago pa man magsimula, nagmamagaling ka na. Paano naman ang ibang kasamahan mo kung ikaw ay nahuli? Ang ganitong tao ay hindi talaga karapat-dapat pumasok sa showbiz. Hindi talaga karapat-dapat pumasok sa showbiz. Mayroon akong importanteng bagay na kailangang ayusin. Nasabi ko na ito sa direktor. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagre-record ng programa? Tumingin ka sa balita. Kakatapos lang niyang pumunta sa Aerospace Center. Namukadkad na ang mga begonya sa Aerospace Center. Napakaganda nila. Siguradong pumasok siya para magpakuha ng larawan kaya siya na late. Sumalakay siya sa isang mahahalagang lugar ng bansa. Kung maibunyag niya ang sekreto ng bansa, sino ang mananagot? Kailangan siyang ipaalam sa ahensya ng Space Research. Baka siya isang spiya. Ipatawag ang seguridad para imbestigahan ng maigi ang kanyang background. Dapat siyang arestuhin. Arestuhin siya, arestuhin. Dapat din siyang mahuli. Arestuhin niyo siya. Alanan. Ang galing ni Director Chen, sobrang tapang niya. Kahit sa Space Agency, nakalusot pa rin. Sa tingin ko, maglabas na tayo agad ng pahayag na hindi tayo konektado sa kanya. Kung hindi, matatapos na ang show kapag nagpatuloy siya. Sandali lang. Ang karangalan ay para sa mga inimbita natin sa Research Institute. Kayo, magpakatino kayo. Hindi pwedeng pasukin ang Space Agency nang walang permiso. Hindi ito basta-basta, ito ay isang formal na imbitasyon mula sa amin. At siya ay lumahok sa isang mahalagang proyekto sa Agham. Sa napakaikling panahon, naipalabas niya ang galaw ng isang maliit na asteroid. Direktang tinulungan niya ang pambansang ahensya ng kalawakan na maitama ang prediksyon ng banggaan ng malapit na asteroid na ito. Na prediksyon? Ano? Ang asteroid ay tatama sa mundo. Tama, ito ang resulta ng prediksyon ni Rongyu. Natuklasan natin ang susi sa pag-iwas sa banggaan. Ang karangalan ay nasa oras ng panganib. Tumindig ka. At, Naging sandigan ng bansa at buong sangkatauhan sa pag-ukol ng mahalagang oras. Siya ay karapat-dapat na ituring na isang bayani. ganito pala ang tunay na kahulugan ng karangalan. Mukhang nagkamali tayo sa ating pagkaintindi. Huwag kang mag-alala. Ang grupo natin dito, tiyak na tutulungan kitang linawin ito ng buong puso. Hindi namin papayagan na kumalat ang kahit anong chismis. Magpahinga ka lang ng maayos. Haha. Sabi ko na nga eh. Matibay ang seguridad sa Space Agency. Hindi makakapasok ang mga dayuhan.
Double Moon. Nagsalita ako ng mali sa'yo. Ninakawaan ka namin ng hindi tama. Gumawa lang ako ng makakaya ko. Maaari na tayong magpatuloy sa pag-record ng programa. Siyempre, maaari na. Oy, karangalan. Laban lang, karangalan, laban. Karangalan, laban. Halika, itaas ang baso para batiin ang nanay sa pagkapanalo ng kampyonato. Lumampas na sa 1-0, 0-0-0 ang mga tagahanga. Ahaha. Uy, hindi ba si Tita Lan iyon? Nandyan pa ba sila New? Matagal na hindi nakikita si Tatay Yoyo. Lenwe, anong nangyayari? Bumalik na ang tunay na ama ni Xiaoyu. Hindi naman siya ang tatay ni Xiaoyu. Bakit ba tuwing makakita si Xiaoyu ng tao, tatawagin niya agad na tatay? Ilang beses na ba niyang kinilala ang mga tatay? Walang tatay si Blue Moon mula pagkabata. Hindi ba normal na makilala pa siya ng ilang tatay? Mas maraming nagmamahal sa kanya. Anong mali sa kanya? Kahit na maraming tatay si Blue Moon. Ikaw lang ang may isang anak na babae, Yuan. Ang tahong na tatay ay sobrang sarap. Pakakain kita. Mahal, kumain ka na lang mag-isa. Anong nangyari? Ah, wala naman. Narito para sa'yo. Salamat. Paalam, tatay. Paalam. Xiaoyu, hindi mo na dapat tawaging tatay ang tiyuhin na ito. Hindi siya ang iyong tatay. Pero tinatawag ko siyang tatay. Binilhan niya ako ng regalo. Binilhan niya ako ng hairpin at plush toy. Sabi pa nga, hindi naman mura ang mga yan, umabot pa ng ilang libo. Kung hindi ko lang siya tatawaging daddy ng madalas, paano pa kaya siya bibili ng sapatos para sa'yo? Para sa JA family, hindi naman iyan malaking bagay. Ngayon, lahat ng JA family ay nakikinig kay Rongyu. Kailangan ko lang ayusin ang relasyon ko sa kanya, para mapanumbalik ko ang relasyon ko kay Yuan. Kapag nakasali na ako, anong sapatos at bag ang sinasabi mo? Kung ano ang kailangan, nandyan lahat. Sige, mag-drawing tayo ng isang asul na puso. Anong kulay mo gustong ipinta sa maliit na pusong ito? Anong kulay ang gusto mo? Magandang umaga, Yanyi. Ru at Dodo. Sige, lagyan natin ng kulay rosas ang ribbon. Dodo, dumating na si Ate Yu para makipaglaro sa'yo. Dodo, sa nakaraang pagkakataon, ako ang may kasalanan. Nasira ko ang iyong bagay. Pwede mo ba akong patawarin? Ginoong Rong. Nakita ko ang isang pares na mataas na takong nang mamasyal ako kahapon. Sa tingin ko bagay na bagay ito sa'yo. Ginoong Rong, tingnan mo kung magugustuhan mo. Doo-doo, magbalik na tayo sa Fanhua. Yuan, Ginoong Rong. Hinihinala mo ba na ayaw ko sa'yo? Talaga bang ikaw ang pumili ng sapatos na ito para kay Ginoong Rong? Sa totoo lang, ipinakiusap ko lang sa isang kaibigan na bilhin ito. Sapat na. Lan Ruxue, naglakas loob kang lokohin ako. Yuan, hindi ganito. Hindi kita palalampasin, Rongyu. 一定不会放过你。 Hoy, Lin Shixiong, Xiao Shani. Tingnan mo ang balita. Anong nangyari? Batay sa landas na iyong kinuwenta. Maaga naming tinamaan ng asteroid gamit ang spacecraft sa mataas na bilis. Matagumpay mong nabago ang landas nito. Malaki ang naitulong mo. Ibinigay ng bansa sa iyo ang Physics Award ngayong taon. Nagulat ang buong mundo. Pinakabatang nanalo ng Physics Award sa buong mundo. Isang 18 anyos na dalaga ang ipinanganak na nakaligtas sa mundo. Tita, nanalo ka, ay naku. Ang galing ng nanay ko. Ay naku. Lola, dahan-dahan lang po.
Nagulat ang buong mundo. Isang 18 anyos na dalaga ang nakapagligtas sa mundo. Ah! Karangalan, ito na naman ang karangalan. Hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Basta't nandyan siya. Wala akong paraan para maging may bahay ng pamilya G. Hoy! Hanapan mo ako ng ilang tao. Nakalimutan ang karangalan. Oh, 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 oh. Ha 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 ha. Hindi ko akalain na kahit ang mataas na karangalan ay magkakaroon ng ganitong kahirapan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabi mo, ano ang gusto kong gawin? Kung hindi ka biglang sumingit, matagal na akong kasal kay GCUan at magiging may-ari ng G family. Na! Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na ako mapipigilan. Gumawa ka na. Hindi kami ni GCUan sa ganung uri ng relasyon. Ha 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 ha. Kahit ano pa man, kailangan mong mamatay. Akala mo ba mahal na mahal ko si GCUan? Kung hindi dahil sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng J, kailangan ko pa bang pag-isipan ng husto para mapasaya siya? Pahihintulutan mo pa ba si Xiaoyu na tawagin siyang tatay? Palagi mo lang ginagamit si GCUan. Hindi mo siya mahal. Sino ba ang mahal mo, ang lalaking ito? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Basta mamatay ka lang. Nasa aking kontrol ang lahat ng J. Kung gusto mo, maaari kong ipadala si GCUan. Kasama kita. Haha. Sugod na. Huwag kang mag-alala. Susunod ako. Hindi ka pa nagsisimula. Magpanggap na matapang, sumugod na. Miss Meng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Narinig mo ba lahat ng sinabi ni Lan Ruxuy kanina? Narinig ko na. Hindi iyon. Aywet. Aywet. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Lan Roxu. Hindi ko akalain na sa wakas ay makikita ko ang iyong tunay na anyo. Hindi, imposibleng mangyari iyon. Paano mo naman malalaman ang mangyayari sa hinaharap? Ano ba ang ginawa mo? Hindi ko talaga maaasahan ang hinaharap. Nagsimula lang akong maglagay ng mga listening device sa iyong sasakyan at tahanan. Bago pa man ang lahat. Alam ko na ang iyong plano. Ang mangyayari ngayon ay bunga ng iyong mga aksyon. Ayu. Tulungan mo ako, Ayu. Hindi mo ako kayang iwanang ganito, di ba? Dalhin siya. Ibigay sa pulis. Ay, Yuan. Sa wakas ay nagising ka na. Hindi na sayang ang aking pagsisikap. Eh, Hindi ba't ito ang parangal sa Pambansang Physics Award? si Miss He ay 18 taong gulang pa lang. Napagtagumpayan na niya ang isang pandaigdigang problema sa murang edad. Ang galing naman niya. Ay anak ko. Alam ko na yan, tatay. Siguradong makakamit mo ang tagumpay na ito ngayon. Haha, ate. Binabati kita sa pagkapanalo. Hindi mo ako kailanman tinuring na tunay na anak noon. Ngayon nanalo na ako ng gantimpala sa pisika. Pero kayo, pumunta kayo dito. Noon ako ang nagkamali. Ate, humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, ate. Sige na, okay lang ba? Ay naku. Na. Pamilya tayo, di ba? Walang matagalang galit dito. Hehe, wag mo nang isipin yung maliliit na bagay na yan. Maliliit na bagay. Sinasadyang sinampal ako ni Rong Ruoyaw. Maliit na bagay lang ba yon? O kaya tinulak ako ni Rong Ruoyaw mula sa hagdanan. Maliit na bagay lang ba yon? Ano? Hindi ko akalain na gagawin nila sa'yo yan. Hehe, Ginong Jai.
Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Walang dapat ipaliwanag. Tawagin ang mga tao, Itapon niyo palabas ang dalawang salbahin ito. Hoy hoy, Ginoong Zong. Sandali lang, hoy hoy. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan, ay naku. Tayo'y mag-anyaya ng mga nakatanggap ng pambansang gantimpala sa pisika. Ginoong Karangalan. Salamat, Professor Yun. Binabati kita. Matapos ang maraming araw, ang gantimpalang ito ay muling nasa aking mga kamay. Ang nanay ay talagang kahanga-hanga. Salamat sa bawat kasamahan. Ang agham ay isang himala ng kolektibong talino. Ang kasiyahan sa pagtuklas ay para sa bawat mausisang puso. Naway palagi nating tinitingala ang mga bituin. Sa paghahanap ng katotohanan ng lahat ng bagay, salamat. Sa araw na ito nakarapat dapat ipagdiwang. May isang bagay din akong ipapahayag, pamilya ko. Hindi lang isang henyo sa pisika ang nasa entablado. Pinakabatang nanalo ng gawad pambansang parangal. Sikat na idol. Sige na. Hindi pwedeng magsiksikan ang sobrang dami dito sa entablado. Ha 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 ha. At saka, siya rin ang matagal nang nawalay sa amin na ginang G ng pamilya G. Siya ang ina ni Jay Shening. Ina, hindi posible ang bata pa ni Zhou. Paano siya magiging ginang G? Sabi mismo ni Ginoong J. Pwede pa bang magsinungaling? Lumabas na si Zhou. Ay. Nanay, ngayon. Ako na ang maghahatid sa iyo pauwi. Hahaha, Lola, pakiupo na sa sasakyan. Hindi ba't ikaw araw-araw ang nakikialam kay Rong Yu noon? Matagal nang nakipag-ugnayan ang pamilya namin sa pamilya ni Jay. Sobrang bobo ko noon. Maglunsad ng atake. Ay naku, Lolo, bakit ka gulat na gulat? Lenwe, sa 3 araw, 100 na taon na ang lola mo. Mag-ayos ka na. Ipatawag mo ang kuya mo na may magandang relasyon sa pamilya natin. Para makadalo, gagawin ko ang birthday celebration para sa lola mo. Hahaha. Ay naku. Matagal na tayong hindi nagsasama-sama ng mga matanda. Haha. Lauji, kamakailan ay hindi kita nakikita. Anong malaking proyekto ang pinapasukan mo? Sabihin mo na, haha. Para matulungan ka namin. Yenan, ako nga pala. May irerekomenda akong tao sa inyo. Hahaha, o ay. Hahaha. Oh. Sandali lang. Ano ang ibig sabihin ng amway? Anong klaseng antigong modelo ka ba? Hindi mo pa alam ang amway. Kamakailan lang ay naglunsad kami ng isang talent show. Napakahusay ng contestant na si Rongyu. Para siyang isang perpektong nilalang. Kapag sinuportahan niyo siya, siguradong walang iskandalo. Hehe. Hoy, Kuya G. Hindi ka ba na-curse? Bakit hindi natin naiintindihan ang sinasabi nila? Wala siyang masamang espiritu. Fun lang siya. Sinasabi ko sa'yo, mukha ka ng luma. Nag-aaral ka pa rin na parang bata. Ang mga bituin sa entertainment industry ay pawang napapaganda lang. Huwag kang magpapaubos ng pera mo sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, Lauji, mula pagkabata, hindi ka na matalino. Dapat makinig ka sa mga nakatatanda. Sino ang may problema sa isip? Nanay, Enye. itong 2 matatandang ito, araw-araw akong pinapahirapan. Hi, Dadun. Bakit ka tumaba? Sisi Magang. Hindi pa rin nagbago kasing baba pa rin noong bata siya. Hahaha. Sino ba talaga ang batang ito? Parang pamilyar siya. Saan ko siya nakita? Hindi ba siya yung taong pinakita ni Lolo G sa atin kanina?
Oh. Nakapasok na siya sa loob. Lolo G, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Nakasama na siya sa inyong family registry. Nawala na pati kalahati ng yaman nyo dahil sa kanya. Sabi ko nga, Lolo G, kung totoong magpapakasal ka sa isang dalagang nasa 20s, talagang napatawa mo kami ng todo, hahaha. Kayong dalawa. Ikaw, batang babae. Maraming nakatatanda dito. Hindi ka man lang bumati. Hi, Dadun. Sino ang pumayag na tawagin mo akong Haida dun? Si Magang. Walang hiya, saan ka nang galing naligaw na batang babae? Walang kahit kaunting galang. Tawagin ng mga tao, palabasin sila. Pasensya na. Ang mga magulang nyo ay palaging tinatawag ang dalawang pangalang ito sa harap ko. Kaya napasabi ko lang. Nagsisinungaling ka. Ano? Noong bata ka pa, si Haida dun, araw-araw kang nadudumihan sa kama. At may mga mansa ng ihi mo sa mga kumot. Hahaha, hindi mo pa yata nakalimutan, di ba? Ikaw. Si Magang, noong bata ka, naglaro ka ng apoy at sinunog mo ang bahay-sambahan nyo. Nakatanggap ka ng matinding palo mula sa lolo mo, hindi mo ba iyon nakalimutan? Paano mo nalaman? Kasi kilala ko ang mga magulang nyo. Kaya alam ko ang mga kahihiyan yung dalawa noong bata kayo. Siyempre, alam ko na iyon. Ano? Ano ba, ay? Nagbibiro lang ako. Naniniwala na kayo, mga Ginoo. Hahaha. Mga kilalang tao sa Haicheng. Natakot ng husto ng isang batang babae. Hahaha. Ginoo si Hang Jetai. Ginoo si Hang Che. Nasaan si Tang Che? Matanda na si Ginoong Tang. Hindi maganda ang pakiramdam. Nakatambay sa terrace para magpahinga. Pupunta ako tingnan siya. CJ. Old 7, sino ba talaga itong batang babae na ito? Ang bait mo sa kanya. Sinasabi ko na nga, Old 7. Nalilito ka na ba? Hindi nyo pa nga nakikita ang balita, ni hindi nyo pa kilala siya. Kahit siya, hindi nyo pa rin kilala. Hindi kami gaya mo na palaging nakatutok sa cellphone at nagbabasa ng comics. Siya ang nanay ko. Ano? Si Lolo Tang ay hindi nag-asawa buong buhay niya. Sabi nila palaging hinihintay niya ang kanyang unang pag-ibig. Totoo ba? Matagal na ang nakalipas. Hindi na bata ang unang pag-ibig niya. Malamang na matanda na rin siya ngayon. Sige na lang, bahala na. Ilang taon na ang lumipas. Hindi pa ba niya ako nakakalimutan? Ikaw talaga. Ikaw ang aking karangalan. Talagang ikaw ang karangalan ko. Ilang taon na ang lumipas. Palagi kong iniisip. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na ibigay agad ang regalo noon, baka hindi na tayo naghiwalay. Ay. Ngayon, sa wakas, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naibigay ang regalo. O salamat sa iyo. Tang Cheng. Lanan. Yan ye. Kay, ngayon ay ang iyong ika-100 kaarawan. Sadyang kinuhanan ko ng larawan ang estatwang ito ng Jade. Naway magtagal ang iyong buhay at kaligayahan. Patuloy na umakyat sa rurok ng akademya. May puso si Eyuan. Lanan. Ang lola niya. Hindi ako kasing konserbatibo niya. Lanan. Pinakabago na supercar. Limitado sa 3 unit sa buong mundo. Wow, pag nagmaneho ka ng sasakyang ito papuntang laboratorio. Siyempre ikaw ang pinaka-cool na profesor sa akademya. Haha. CJ. Ay. Ginoo at Lola. Litsa, ito ang aking ginawang sachet sa klase ng handicraft sa paaralan. Sabi ng guro, mas magaling ka pa sa mga top score noong sinaunang panahon. Salamat, Dodo. Regalo mo, Dodo. Pinakamamahal ko. Haha. Hahaha. Inay. Ginamit na ng He Group ang iyong pangalan. Ng isang pundasyong pangkarangalan sa siyensya. Unang pondo ay 100 bilyon.
O, 100 bilyon pala. Magbibigay ito ng suporta sa mga kabataang iskolar sa buong mundo. Ang karangalang ito ay magiging alaala sa mga susunod na henerasyon. Napakalaki ng regalong ito, Star Treasure. Hindi ito gaano kalaki, para kay inay, ang paggawa ng kahit ano ay nararapat lang. Engan, tayo'y mag-toast para kay inay. 敬妈一杯。 Naway maging maligaya at mahaba ang buhay ni Ginang J, tulad ng dagat na walang katapusan. At kasing tatag ng lumangpin sa timog na bundok. Mabuhay!